Samantala, bago umuwi sa Pilipinas, nakipagkita si Pangulong Bongbong Marcos sa ilan nating kababayan sa California at Hawaii sa Amerika. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Aloha, Connie. Mag-alas 5 na ng hapon ngayon dito sa Honolulu, sa Hawaii. At kanina nga sa pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa imbitasyon ng US Indo-Pacific Command kung saan siya ang kauna-unahang Pangulo ng ating bansa na tumungtong sa naturang military base, ay napag-usapan daw nila kung paano mas mapapalakas pa yung kapasidad ng ating bansa pagdating sa mga isyong pangseguridad. Kanina sa roundtable meeting sa Daniel Inouye na Asia-Pacific Center for Security Studies na pinuntahan din ni Pangulong Bongbong Marcos, diretsahan niyang sinabi na kailangan natin ang tulong at suporta ng Amerika at ng iba pang mga kaalyado para ma-secure o maprotektahan ang West Philippine Sea, habang iginiit niya na hindi natin kailanman isusuko ni isang parisukat na pulgada o square inch ng ating teritoryo. Katatapos lamang din ng kapihan ng Pangulong Bongbong Marcos sa media, at dito binalikan niya ang napakagaganda raw nilang mga alaala ng pamilya Marcos dito sa Hawaii. At sinabi nga niya sa atin na nanghihinayang si dating First Lady Imelda Marcos na hindi siya nakasama sa Pangulo sa pagbabalik niya dito sa Hawaii. Pinaka-namiss daw niya yung mga tao rito, at binanggit din niya on a more personal note na isa rin daw siyang beach person. At hindi rin siyempre pinalagpas ng Pangulo ang pagkakataon na makapiling ang Filipino community dito sa Hawaii. Let me say what I have waited very long time to say. Aloha! Hinarap ni Pangulong Bongbong Marcos ang Filipino community sa pagbalik niya rito sa Hawaii. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahigit 3 dekada, nagbabalik ng Hawaii si Bongbong Marcos. Pero ngayon, bilang Pangulo na ng Pilipinas. Sa Hawaii na exile ang kaniyang pamilya ng halos 6 na taon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986. These are the people who kept body and soul together of the Marcos family. People do not believe it. They do not quite believe it. But we landed here with nothing. Silang nagpapakain sa amin, pati yung mga appliance doon sa Makiki silang nagdadala. At pagka kami nalulungkot, sila ang nagpapasaya sa amin. Kaya hindi ko makakalimutan. On behalf of my entire family, wala na yung aking ama. But when my mother found out that I was coming to Honolulu, he said, you make sure that you go back to all of those people who went out of their way to keep us comfortable. Isa sa mga sumadya sa pulong sa Filipino community ang 90 anyos na si Joe Lazo, isa sa matatalik na kaibigan ng mga Marcos. We had fun together because, as I said, I was the one who defended him when nobody wanted him to stay, and everybody was against him. I was beside Marcos when he passed away. We called Bongbong because Bongbong was in San Francisco area. Then he came. Then when Bongbong arrived, he said, Daddy, nandito na ako. Then after the Bongbong said that, then he passed away. Bakit nandyan yung Jolaso? Mas loyalista pa sa Marcos yan kaysa sa'yo. At yan ang mga tumutulong sa amin. Those are the people, these are the people who have been, who really were that we as a family, we as individuals, owe a debt of gratitude. Naroon din ang dating Presidential Security Command ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., maging ang kanilang mga kababayan sa Sarat, Ilocos Norte na sa Hawaii na naninirahan. Lahat ng mga Pilipino rito, lalong-lalo na sa aming mga taga Ilocos Norte at sa Sarat, dahil doon ipinanganak si Apo Lakay. Napakasaya namin mga Ilocano dahil may isang Marcos na naman na babalik sa pagka-presidente. Sa harap ng ating mga kababayan, ipinagmalaki ni Pangulong Marcos ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero sa labas ng Hawaii Convention Center, mga rallyista ang sumalubong sa pagdating ni Pangulong Marcos. That he will not get aloha from us, from the Filipino community and the Filipino people here. Hindi po kami nakalimot na hindi po namin nalimutan yung ginawa ng pamilya nila. And we want to also show him na he can't just like come here thinking na he's above the law. No justice has been served. They would think na
Hawaii is a bulwark of the Marcoses, and which is probably what he thinks. But there are actually a lot of us, as you can see, na hindi naniniwala sa mga kasinungalingan ni Marcos. Sa Hawaii, nakapulong din ng Pangulo ang mga taga-US Indo-Pacific Command Headquarters. Dumalo rin siya sa capability orientation sa Joint Base Pearl Harbor Hickam West Philippine Sea Support at nag-alay ng bulaklak sa Pearl Harbor. Bago bumisita sa Hawaii, pinulong din ng Pangulo ang Filipino community sa Los Angeles, California. Pinasyalan din niya ang headquarters ng SpaceX para sa potensyal na pagpapalawig ng internet connectivity sa bansa. Connie, kanina sa kapihan din kasama ang media, tinuldukan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga usapin ng lamat sa unit team. At sinabi nga ni President Marcos, he has an excellent relationship with Vice President Sara Duterte on a professional level. He only has good things to say about the Vice President. Hindi rin daw nakakabahala yung mga usapin ng impeachment laban sa Vice Presidente dahil lagi naman daw may ganyan ang ilang mga political forces basta ayaw na nila sa isang politiko ay lumulutang na yung usapin ng impeachment. Basta ang mahalaga raw, babantayan nila ito ng husto, babantayan nila ito ng mabuti, and hindi nila, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya gustong ma-impeach si Vice President Duterte. She doesn't deserve to be impeached ayon sa Pangulo. At sa ngayon, ilang sandali na lamang ay nakatakda ng tumulak pabalik ng bansa si Pangulong Bongbong Marcos. Dala-dala niya ang $672 million na halaga ng investment pledges mula sa kanyang partisipasyon sa APEC Leaders Meeting sa kanyang pagbabalik dyan sa Pilipinas. At yan pa rin ang pinakasariwang balita mula rito sa Honolulu sa Hawaii. Balik sa inyo, Connie. Mahalo. Maraming salamat, Mariz Umali. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.